everyone. Sa pangalan ng ating Panginoon at sa mga bisita po natin, magandang umaga po sa inyo. At sa ating pong mga nasa harapan ng kanilang monitor, nakikinig sa kanilang cellphone, Android o iOS, pinabati po namin kayo ng isang magandang umaga. Hindi po tayo live streaming, pero ito po ay recorded. So para po sa ating mga kapatid na nasa malayong lugar o hindi nakalalo. Kung kayo po ay may mga kasama rito na nangihinayang kayo na sana naisama ko siya, kahit nakapadyama po siya sa loob ng kwarto, pwede niyo siyang invite, send them to our page, BBCC Family. Andun po lahat ng ating recorded messages. So, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ito yung third part ng ating series, Be Wise. Third part. Last Sunday, ang ating text in Proverbs, kinategorize niya yung tao o tayo bilang wise and unwise. Now, yung mga tao na yon, sinabi ng Bible, sinabi ng Proverbs na fall under the category of three general category, three general basic idea. Ito yung simple, diba? Naive, clueless, those person are lack of experience, and mostly, sila yung mga young men, o mga kabataan, yung naniniwala pa sa mga sabi-sabi. Okay? So, nagbigay tayo ng ilang observation, nagbigay tayo ng ilang example last Sunday. Now, pangalawang idea ay yung fool person. Pinag-usapan natin na itong mga fool person, alam nila yung ginagawa nila. Alam nila yung magiging kahihinatnan ng kanilang gawa. Kaya lang, wala silang pakialam. Sila yung mga tao kapag sinasabihan natin, alam mo ba na unbeliever yan? Bakit sasagutin mo? Okay lang, cute kasi. Sila yung mga klaseng tao. Wala siyang trabaho, pero cute siya. Di ba? So, sila yung mga tao kahit alam na nila yung dapat gawin, wala, gusto pa rin nilang subukan. At sinasabihan niya tayo madalas, kapag kinokorek natin sila, mind your own business. This is my life. So, akong bahala rito, kaya ko to. Alam ko, ginagawa ko. At kapag na-fail, hindi naman sila lumalapit sa atin because of their pride, pero alam ko sa kanilang estado, nahihirapan sila. Hindi ba? So, hopefully, hindi tayo magkaganito. At yung sinasabi nating mocker, think of themselves as absolute. Kung gusto mo magkaroon ng problema, i-review mo yung mga mocker. Ang sabi ng Bible, whoever corrects a mocker invites insult. So, of course, ayaw natin ng mga ganitong kasama. Hindi nga tayo nakikipag-usap kapag alam natin na itong tao ito ay hahamakin ka lang, lilibakin ka lang, iinsultuhin ka lang. So, hindi ka na makikipag-usap sa kanila. At naniniwala tayo, walang mocker sa loob ng church na ito ngayon. But, we admit, in one way or another, tayo pong lahat ay nagpe-play sa role ng wise and unwise. Hindi nga lang dun sa stage ng mocker, yun po ay nakakalungkot at very unfortunate dahil we should live what we ought to be as Christian. Anong claim sa atin ng Bible? Sino tayo? So, nagkakaroon tuloy ng problema sa impression, nagkakaroon tuloy ng problema sa testimony ng Diyos, hindi ng Christian Church, hindi ng Bagong Bayan Christian Church, hindi ng mga tao, kundi testimony ni Jesus Christ. Kasi ito yung claim ng Bible sa atin as wise, and yet we are living not as wise, but unwise. So, kaya ang encouragement natin sa ating last first Sunday, from Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, be very careful. Yun ang encouragement sa atin. At mamaya, babalikan po natin yung discussion natin na yan. So, for now, ang ating pong discussion ngayon, kukunin po natin from the oldest book of Old Testament. One of the oldest. Pinaniniwalaan that it was even before Moses. So, ang tanda niya na. Ibig sabihin, lumang-luma na yung librong ito. Ang genre ay wisdom. So, surprisingly, kasi itong pagpuhugutan natin ng ating message ngayon, actually meron lang tayong 2 single verses na it will drive our discussion today.
Pero itong unang babasahin natin, gusto kong i-consume po tayo ng katotohanan ito, nang sa ganun i-roll tayo nito sa ating buhay, saan man kayo pupunta, ano man mangyayari, pinakamasama sa buhay ninyo. Gusto ko pong i-consume kayo nitong verse na babasahin natin, from the book of Job. Ito po yung tema na kung saan ipinapakita ng Diyos that He is still a just God in spite of suffering. Siya pa rin ay makatuwirang Diyos. Di ba marami tayong tanong kapag dumadaan tayo sa matitinding pagsubok at hirap sa buhay, tinatanong natin ng Diyos, bakit nangyayari sa akin ang bagay na ito? So, basahin natin ang ating text. Ang sabi po dyan, man's days are determined. It was measured according to his plan. Merong limit. Ang sabi, do you have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. So very strong yung word na ito. Even yung other biblical Old Testament writer believe that God has set a time limit for everybody's life. Ito pong idea na ito na kung saan you cannot argue with God, bakit ako mamamatay na, bakit hanggang dito na lang ang buhay ko. You cannot cheat about your time ng iyong existence dito sa mundo, dahil it was decreed, it was determined even before the set of time. So itong paniniwala na ito ay from old age of Old Testament, and yet Job believed na ang Diyos na ito na kanyang pinaglilingkuran ay nagtakda ng oras sa sino mang taong nilalang. So, hindi po ang doktor ang magsasabi kung kailan kayo mamamatay. Sa totoo lang, maraming diagnostic ang mga doktor. May kilala po ako na nilimitahan ng 2 taon, pero siya namatay after 6 years pa o 7 years. Hindi ang inyong sakit, kung ano man ang inyong nararamdaman sa kasalukuyan. Alam niyo, nagiging takas ko rin ito. Minsan, huwag naman po kayong mahihiyan, lumapit sa akin. Meron na pong 3 months, 2 months yung aking ubo. Baka wala namang ipagkamay sa akin mamaya. 2 months, at dahil dito sa verse na ito, lumalakas ang aking kalooban na hindi yung ubo o yung pilay ko sa tadyang o sa aking lumbar ang magpapahina sa akin, kasi it was decreed by the Testament, by the book of God, na I have been measured according to His plan. Na meron lamang akong takdang panahon na nalalabi sa mundong ito. At ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, it's about time. It's about time. Your time. Your time is your life. So, katulad po nito, may mga taong pwedeng mabuhay ng 60s. Di ba? Meron mga taong itinakda niya ang kanyang oras, 50s or 40s. Nasaan kayo po sa kategorya nito? Wala kayo dyan. Nandun kayo sa 80s, 90s, 100s. Okay? So, pero ang katotohanan, ang sabi ng Bible, meron po lamang tayong measured time limit. You have been measured by God even before your birth. Bago pa kayo pinanganak. So, gusto kong pag-isipan ninyo ngayon habang nakatingin kayo sa akin at nakikinig. Ilang taon na lang ang nadadabi sa buhay ko. You cannot argue. Hindi mo man negotiate, Lord, pwede mo bang dagdagan, kasi sabi, He set a time limit that people can exceed. So tingnan niyo po yung katabi niyo. Nandito po ba yan sa kategorya na yan? 60s, 50s, 40s? At kung kayo po ay nasa 40s, congratulations! Okay? Kung kayo nasa 50s, congratulations pa rin. Dahil sa totoo lang, kung ito yung set of time limit na ibinigay sa inyo ng Diyos, walang problema. At I'm sure this is great reference point natin to anchor our discussion, how to be wise. First, kailangan ninyong malaman how much time I have left. O, gano'ng katagal na lang ako mabubuhay dito sa mundo. Napag-isipan niyo na po ba na kayo isang araw ay mawawala rin dito sa mundo? Matalinong pag-isipan po yan.
Matalinong isipin at matalinong bagay na ginawa ng Diyos sa atin na sabihin niya, hey, I have set a time for you. At hindi ka pwedeng makipag-argue. This is the picture of God, how sovereign is our God. Hindi ka pwede bang magpa-extend? No. Meron na akong itinakda para sa'yo. Sa wikang Tagalog, babasahin ko po at pakinggan po ninyo, sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw, kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay. Nilagyan mo siya ng hangganan, di niya ito malalampasan. So, actually, tignan natin in the brighter side, motivating ito. Walang sino mang pwedeng tumakot sa inyo. Walang sino mang pwedeng tututukan ka ng baret, not unless yun yung way ng Lord, nakunin ka. Pero, ang point dito, hindi ang nasa paligid mo ang magtatakda, kaya yung mga natatakot kapag sasakay ng jeep, natatakot pag sasakay ng bus, natatakot yung anak nila kapag nasa labas ng bahay, hanggang sa makonsume na sila ng kanilang buong takot nila. May mga nanay na gano'n, may mga tatay na gano'n, no? Binugbog yung anak pagdating. Dahil bakit mo ako binugbog? Eh kung mabugbog ka sa labas, ako na lang. Diba sa sobrang takot nila, nagagawa nila yung bagay na hindi nila gustong mangyari sa anak nila. Pero kung naniniwala ang bawat isa sa atin na meron tayong takdang panahon lamang kahit pa anong gawin. Alam nyo, kung kahit ano pa, klaseng sakit ang sabihin sa inyo ng doktor, sabihin nyo sa doktor, hindi ikaw ang magseset ng aking time. And this is the wise thing to ask yourself, lalo na kung kayo po ay at the age of 60s, marami kayong regret sa buhay. Kahit hanggang ngayon nag-exist pa kayo, meron kayong utang sa inyong mga sarili na tanungin ninyo ngayon ang inyong sarili na, am I doing right? Fine? Wise? Meron na, lagi ko pong opening statement bago pumasok ang taon, sa mga wake service opening statement ko rin po, that every day is another day that we move closer to our Master, to our God. So, think about yourselves. Am I doing the right thing? Consuming and spending my time. Kahit na sa kabila na alam ko na bawat oras, bawat araw ay pakonti ng pakonti ang nalalabit sa akin buhay. Now, for some, your time is running out because of due date. Siguro tanungin natin ang sarili natin, in what area of my life that my time is running out already? For example, due date. At the age of 40, I should have millions into my account. Yung iba sa inyo, at the age of 20, I should have boyfriend and girlfriend. At the age of 30, sana na ikasal na ako. 40 na ako, hindi pa ako kinakasal. Naku, nauubos na yung oras ko. Hindi ba? At yung ilan sa atin ay they keep on doing things, ginagawa nilang abala ang mga buhay nila. Alam niyo kung anong area sa buhay ninyo ang nararana out of time? Tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano ang inyong interest sa buhay? Ano ang inyong focus sa buhay? Kapag ang interest ninyo sa buhay ay yumaman, naiisip mo na, naku, konting panahon na lamang ang nalalabi sa akin. Hindi ko pa na-achieve yung amount na kinakailangan ko. Some of you dreaming na house and lot, at least bago ako mag-retire, meron na akong maayos na sasakyan, meron na akong swimming pool sa bahay, jacuzzi bago matulog. No? Yung iba naman, mababa lang ang pangarap, magkaroon ako ng Android phone, at least, no? Basta na igaganon, pwede na rin. So, ano ang interest ninyo? Nasaan ang interest ninyo? Kaya pinapaalalahanan tayo, tandaan ninyo, to make you wise, think about yourselves that your time actually is running out. Nauubos. Paano natin i-spend yung ating sarili ng wise? Yung time natin, tignan po ninyo to. You can get more food, more friends, more money. You can count them. More achievements in life. More experience. But you can't make time.
Pwede nyo bilangin ang lahat sa buhay ninyo, pero hindi nyo kayang bilangin ang nalalabing araw, oras sa buhay ninyo. At actually, hindi mo pwedeng i-exceed, hindi mo pwedeng i-prolong, hindi mo pwedeng, ang lumipas, lumipas na. Pero maraming bagay na pwede tayo ma-achieve sa buhay, pero hindi ang inyong oras. Nauubos lang po yan, yun lamang po. Ang oras ko ay nauubos lang. So spend it wisely. So yun ang encouragement natin ngayon. Gusto kong i-motivate natin, i-anchor natin, paano ko magiging matalinong tao? Na hindi ako natatakot, na hindi nawawala yung kapayapaan sa buhay ko. Kapag natutunan po natin na sumakay, ipamuhay, yakapin ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay natin, doon magsisimula ang kapayapaan sa buhay natin. Doon magsisimula na humakbang tayo na may karunungan, may katalinuhan sa buhay natin. Hindi ba? Kung kayo po ay nasa age of 40s, 30s, lagi natin sinasabi, if I could just turn back time, hindi ko sana sinayang yung buhay ko. Lahat po tayo, actually, hindi na mga adult, even youth, may mga pagsisisi kayo sa buhay ninyo na sana, hindi ako naging pabaya sa aking buhay. Hindi importante para malaman ninyo o alamin ninyo kung gaano karaming oras na lamang ang ilalagi ninyo sa mundong ito. Hindi yan ang importante. Alam ninyo kung ano ang importante? Paano ninyo ini-spend yung oras na lumilipas sa inyo? More important than knowing how much time is left is knowing what to do with your time. Hindi ba? Maraming nadidepress dahil humihina ang kanyang katawan, andun sa bahay, nagmumukmok, nalulungkot, hindi pa siya pinapagamot ng kanyang anak, namatay sa depression. Pero sa totoo lang, maaaring yun dahilan ng Diyos na, sige, mamamatay, ang lungkot ng kamatayan. Hindi ba? But to think kung ano man yung ating, ano kaya yung instrument ni Lord para kunin niya ako. Siguro hindi wise yun. Ang wise, paano ko ngayong gugugulin ngayon, bawat araw na dumadaan ay papalapit ako ng papalapit sa time limit ko. Naisip niyo yan? It's a good thing meron tayong reminders na ganito sa Bible, from the book of Job, na bawat gising mo sa umaga ay minus sa ilalagi mo sa mundong ito. At kinakailangan nyo maging matalino para po i-spend itong oras na nalalabi sa akin. Kung kayo po ay, kung may bisita po tayo na wala pang malalim na relasyon sa Diyos, actually, this is very beneficial to each and every one of us. Dahil to think or to dream, you need to spend quality time sa anumang interest ninyo, sa anumang pangarap ninyo. But, kung tayo po ay claim to be Christian, kung ang sarili ninyo kiniklaim ninyo that I am a believer and follower of Christ, alam ninyo na yung most valuable thing in your life, hindi ang anumang possession na meron kayo o makukuha ninyo, kundi ang inyong oras, which is limited, that runs out. At lahat kung tayo ay binigyan ng isang pagkakataon na mabuhay sa daigdig na ito, meron po kayong dapat i-manage higit sa lahat. Mag-fail kayo na i-manage ang inyong business, ang inyong relationship, marahil nagpe-fail kayo. Nagpe-fail kayo kung minsan in the eyes of human's perspective. Nagpe-fail kayo sa inyong study, career, pero wag na wag tayong ma-fail kung paano natin i-spend ang oras natin wisely, with quality. Dahil hindi po natin mayalis na kahit may quality time, minsan may failure ka pa rin. Kahit na tayo magbigay ng maraming oras sa isang bagay mag-focus, minsan may mga lapses pa rin. Kasi we are not perfect. But, ang point po rito ay paano ko i-spend ang aking oras ng matalino. Meron po akong ipapakita sa inyong observation. Number one, investing small or huge amount of time is cumulative. Nag-a-accumulate o accumulative. Ibig sabihin, naiipon lang siya. If you're in a habit of spending time, 30 minutes a day, for example, sa inyong exercise. O sabihin na natin 5 minutes a day, exercise. 7 times a week.
That is cumulative. Meaning, it adds to something or it produces something kapag pinagsama-sama mo. Alright? So, kapag nag-spend ka ng iyong oras sa iyong pamilya, araw-araw, quality time, it adds to something. It adds up to something that is accumulative or cumulative. It produces something. Hindi nasasayang. Kung kayo po yung klaseng tao na nag-spend ng inyong oras every day, 30 minutes, or sabihin na natin kahit 5 minutes, 10 minutes, in your prayer time, that adds something. Hindi ba? You are establishing something na gusto mong makita in the future. If you are spending time, sabihin na natin 10 minutes, in your devotion every day, it produces something. Hindi po ba? Merong magandang nangyayari habang ginagawa mo to in daily basis or regular basis. Na, walang anumang bagay sa ating, for example, sa exercise. Yung ginawa mo ng isang beses, that is nothing. Wala pong nagsabi na kung sakaling kayo ay magja-jogging ng isang beses lamang, isang taon. Wala pong pupunta sa inyo, wow! Ang fit mo kagad, ang sexy mo na, ang payat mo na. Walang nangyayari sa isang bagay na gawaan. May mga bagay sa buhay natin na kinakailangan na gawin natin consistently, regularly. Kung gusto mong maging physically fit, kung ayaw niyo pong matulad dito sa belt bag na ito, mag-exercise po kayo araw-araw. Just spend 5 minutes a day, for example. But I'm happy. Okay. Sa akin na lang yun. Alright. Another thing, ang sabi dyan, a few amount of time makes changes over time. Yan yung tinutukoy natin. A few amount of time make changes on a regular basis over time. Lahat ng ginagawa natin, magkakaroon ng pagbabago, makikinabang ka ng mga bagay na gusto mong asahan. Just deposit more or even few time a day. Lalong-lalo na mga kapatid, tandaan nyo to. Gusto nyo magkaroon ng payapang buhay sa inyong relasyon sa Diyos. Mag-spend po tayo ng mga time sa ating spiritual discipline araw-araw. At wala pong magpe-fail, wala pong malulugi sa mga bagay na yun. Another thing, ito po nakakalungkot, neglect is cumulative. Ano? Even negligence ay nagkakaroon ng naiipon at merong na-establish na something. For example, kung kayo po ay nagpaplano na wag magkaroon ng quality time with your kids, with your children, with your wife, with your husband, it also adds to something. Subukan po ninyo na huwag magbigay ng oras. I-neglect po ninyo ang inyong responsibility. That is also cumulative. Every day, neglect mo yung work mo, neglect mo yung responsibility mo, neglect mo yung relationship mo with your friends, with your brothers and sisters. That adds up to something later on. Later on. Now, ang problema dito sa negligence, this is much easier kaysa sa ako'y maging responsible. Siya ay easy, tandaan nyo to, huwag nyo kalimutan, but costly. Very costly. Tignan nyo if spending time with God every day, 5 minutes in prayer, is time wasting or consuming your time, o parang sinasabi nyo na, istorbo pa mag-pray araw-araw. It will haunt you someday. If yung inyong health ay nineglect po ninyo, pagdating ng takdang panahon, kaya aminado po tayo, maraming nagsisisi, bakit kasi kumain ako ng maraming ganong pagkain? Bakit kasi hindi ako naging maingat sa aking pagkain? Hindi po yan nangyari kagabi lang. Yan po yung nangyari dahil sa araw-araw na pag-neglect natin sa mga bagay na mahalaga para sa akin. And that is costly. Hindi po time-consuming ang pagbabasa ng Bible. If you think that fellowship is time-consuming, yan po ay
magkakaroon ng resulta balang araw. If you think attending church is time-consuming sa ating pong kapatid na nasa malaking lugar, wala rito, nasa abroad, alam niyo kung gaano kahalaga ang oras. Alam natin kung gaano kahalaga na ang bawat araw ay binabayaran bawat oras. Lalo na kung nasa ibang kultura ka, nasa ibang bansa ka. Kaya napakahalaga na huwag tayo magkaroon ng negligence, especially sa ating spiritual life. Hopefully, hindi tayo nag-iisip ng attending church is time-consuming, prayer is time-consuming. Sana hindi ganon. Dahil yan ay napaka-costly. What is the wise thing to do? One morning, gumising ako ng maaga. Praise God, nakakatulog na po ako sa gabi. At yan po yung pinasasalamatan ko. Dahil napansin ko na rin, si Chanel, napupuyat habang gising. Hindi siya matutulog hanggat may gising. So binago ko yung routine ng buhay ko because although writing, para sa akin, writing na mag-spend ng oras sa gabi kasi yun yung pinakatahimik. Hindi na po ako makapag-aral dito sa church because of the condition, but I understand. May mga nagtatrabaho rito. So kinakailangan ko, sa pag-prepare po ng message, sa pag-aaral ko, kinakailangan ko ng walang anumang istorbo, tahimik. Walang gugulo sa iyo. Kaya para sa akin, wise thing ko yung mag-aral sa gabi, night shift. Kaya lang, hindi na wise. Although para sa, yun ay tama akong gawin, pero hindi na wise. Dahil ngayon, si Chanel na lamang ang naiiwang gising at ako'y nakakatulog na sa gabi. Actually, nakatulog ako ngayon ng 4 hours. 4 hours ba? 4 hours. Kaya medyo parang siguro maganda gising ko ngayon. At isang umaga, gumising ako ng maagang-maaga para mag-aral habang natutulog sila. Walang istorbo. Si Cedric, ginigising ko siya ng maaga nang sa gayon, marami siyang magawa at hindi siya malate sa school. Medyo kinapos ng oras. Ano ang right thing to do? This is more than writing or legal thing. Ano ang right thing? Disiplinahin ko siya na dapat gumising siya ng maaga at di siya malate. Kaya lang, sabi niya, ihatid mo ako. Ayoko, may tinatapos ako and that is writing. Ayoko mapuyat Saturday night. Meron akong tinatapos. Kaya lang, si Ella, nagluto ng pagkain. Nagluto ng almusal. Hindi siya makakakain kung paaalisin ko na siya agad. But, yun ay writing. Pero wise thing pa as father, wise thing ba na hayaan mo yung anak mo na hindi mag-almusal, na pwede mo naman siyang ihatid ng konti. So, naisip ko, okay, sige, kumain ka, ihatid kita. Minsan nagtatalo po sa atin yung writing and what is wise thing. Napansin niyo yung mga bagay na yan. May mga tama, hindi lahat po ng tama ay basta-basta mong ibabalandra kung sino man, ibabrag mo sa kanila na this is the right thing to do. Pero, mayroong mga bagay na hindi mo na pag-iisipan, yes, that is the right thing to do, but is it wise? So, sa ating araw-araw na buhay, lagi tayo nag-iisip, what is the wise thing to do? Ano ang dapat kong gawin? Another observation, number 3, by chance. Yung mahilig sa by chance. Wala akong plano ngayon, hindi ako magpaplano ngayon, but has no cumulative value. So okay lang, hindi naman ako sisingilin ito later on. Yung word na by chance or random, for example, kung kayo po'y nag-aaral, ano ang inyong pangarap? Graduate. Nung may magandang grado. May magandang grade. Kaya lang, madali kang ma-engage, madaling mapukaw ang attention mo dahil wala kang plano, wala kang step by step in the morning. Ano ang gagawin ko? Naghihintay ka lang ng chance na magyaya sa'yo, na gawin natin ito. If you want to excel in music, yet you are not practicing, devoting time, 5 minutes, at least 30 minutes a day, walang value kung mayaya ka, o mag-gimmick ka. Paano ka mag-excel sa isang bagay? Mahilig ka sa random. Na kung ano nandyan, okay, sasama ako sa inyo. You're not consuming your time or spending your time wisely. Another thing na nasasayang natin yung oras natin, instead na buksan po natin yung book, yung Bible, anong binubuksan natin? Facebook.
At kung ano yung mga bagay na pwedeng mag-invite, mag-consume ng oras natin, wala kasi tayong plano. Ilang oras ako magpe-Facebook? Ilang oras ako mag-computer? Ilang oras ako mag-i-internet? You are depending sa random things na pwedeng mangyari sa'yo. May magandang panoorin. May nag-i-invite sa akin. May magandang basahin. Kaya lang, magugulat kayo isang araw, nauubos yung oras mo, walang nangyari sa buhay mo. There's no value. Kasi mahilig ka sa random. Hindi ka nagpaplano, kaya napakahalaga ng ating first Sunday, tinuturuan tayo. Hindi po lamang kayo, by the way, gusto kong gumawa ng disclaimer, hindi dahil nagtuturo tayo ng Be Wise, master ko itong bagay na ito. Some of my illustration, that is my case actually. That is my experience. And until now, I am learning sa mga nababasa natin sa Bible. Sa lahat ng mga observation na ginagawa natin, I am too learning. Number 4. You cannot make up misused time. Totoo yan. Yung mga lost time, hindi mo pwedeng i-make up. No, may mga tao na nag-e-excel sila kapag under pressure. Ako, mahilig ako sa under pressure na mas nabubus yung utak ko kapag may pressure, may time limit, may due date, I mean. Pero, aminado rin ako, hindi maganda. Hindi laging tama. Nung nagkakaram tayo sa mga bagay. Kapag po kayo na-misuse yung oras ninyo, 5 years, hindi ba? Lalo na yung mga kapatid na natin nasa abroad, alam niyo kung gano'ng kahirap yung magsakripisyo na wala sa pamilya. Ang problema, hindi po natin pwedeng i-cram yung time na yun na nawala sa atin. Halimbawa, meron kang time with your kids na nandun ka dapat nakaupo sa lunch, sa dinner, pero wala. Hindi ka pwedeng mag-make up na, okay, bukas anak, 8 hours tayo umuupo sa table, kakain lang tayo buong araw. Walang nangyayari gano'n. Imposible yun. Kapag sinabihan ka ng doktor once a day, inumin mo to, dahil lumala yung sakit mo, ngayon magkakaroon ka, ilang days ba yung hindi mo na inom, iinumin mo na isang bote. Hindi mo pwedeng i-cram yun. Lalo na sa inyong spiritual life. Gaano katagal na kayong hindi nag-engage sa inyong spiritual discipline? Gaano katagal? Maturity takes time. Kaya kung ano tayo ngayon because of past time na ginawa natin na hindi tayo nag-spend ng wise. Instead na binabasa mo yung book of the Bible, binabasa mo yung Facebook mo. O kung anumang bagay na nakakaabala sa atin. Hindi pwede, lalo-lalo na sa ating health, hindi pwedeng gawin natin lahat overnight. Hindi tayo pwedeng mag-cram. Yung spending time with your kids, hindi pwedeng mag-cram. But mind you, kung kayo po ay wala sa panahon na kung saan nai-enjoy nyo yung oras ninyo at naririnig nyo itong message na ito, it's about time to think, is this the wise thing for me to do? Okay ba na dapat akong nandito? So, sa mga nasa malayong lugar o nasa ngayon na hindi natin kasama na makakapanood na nakahiga pa rin hanggang ngayon habang bukas yung computer nila, tanungin natin yung sarili natin, is this the wise thing to do? Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. At tayo may magtatapos dito. Therefore, be careful how you walk. Binanggit natin last time. Not as unwise, but as wise. Dahil it was assumed that this church are believing church. Christian. Claim to be Christian. So therefore, alam ni Pablo na itong mga church na ito o believers sa church na ito, they are wise. Katulad ng claim ng Bible sa kanila, alam nila kung anong dapat nilang gawin. So, ini-encourage sila ni Pablo, please, very careful how you walk, how you live. Hindi bilang mga mangmang, kundi mga matatalinong taong nakakilala sa Diyos. Sila yung mga taong nag-iisip ng consequences na kapag ginawa ko tong bagay na ito ngayon, na kahit siya'y pogi, na kahit siya'y cute, na kahit siya'y long hair, ayoko sa kanya sapagkat hindi siya para sa akin according to the Bible. So you are a wise person kasi alam mo kung ano yung magdadaan sa susunod na araw. Alam mo na hindi ka magiging payapa kapag kinuha mo itong trabaho na to. Alam mo na hindi ka magiging malapit sa Diyos kapag inuna mo itong invitation na ito, itong opportunity na ito. Alam mo na maapektuhan yung spiritual life mo.
You are wise person. You are thinking your future. You are simply trying to connect your dots. Ano kaya kung possible na pwedeng mangyari sa hinaharap kapag ginawa ko itong bagay na ito? So sabi ni Paul, you are wise. So please, be very careful how you lead them. Because you are wise. Actually, Paul could have been used another system of principle dito sa bagay na ito just to make these people become wise. Pero anong ginamit ni Paul? Pwede siya mag-exert, mag-advise ng iba't ibang klaseng idea just to make them wise. Pero anong in-exert ni Paul? Tingnan po ninyo ito. Making the most of your time. Of course, si Paul ay may idea ng time limit sa buhay ng bawat tao. So therefore, making the most of your time. Redeem your time. Ang ibig sabihin ng making the most is make the full value of your time. Are you spending your time wisely? Because every day is another day closer to God. Or I should say, every day is another day for your coffee. Na kayo ay hindi na mag-exist sa mundo ito. Every day. Because time has set your limit, but you cannot exceed that. Sabi ng Bible. Hindi kayo pwedeng mag-negotiate. Hindi mo pwedeng dayain yung araw na umahaba yung buhay mo. Hindi mo pwede. Sa mga kabataan, tatanda rin po kayo. Huwag nawang mangyari na magsisi kayo pagtanda ninyo. Make the most of your time. Redeem your time. Ang aking bang nilalagi sa isang sulok na ito ay kaaya-aya at para sa aking adbentahe. Ang inyong bang pag-aaral sa inyong pag nagkakat kayo ng class, do you think that is your most time? Or spending your time? Wise spending? Sa mga nagtatrabaho, kapag nag-undertime kayo, do you think? Kapag ka sinasabi mong wala namang nakakakita sa akin, wala naman yung boss ko, sa mga nagbe-business, paano ako magsasalita na hindi ko i-compromise na ako yung liar? Yung bawat lumalabas sa bibig ko? Sa mga nagtatrabaho at may mga bosses, are you spending your time wisely? Sabi ng Bible sa atin, God had measured your life. He has set your time limit in this world. So this, sabi ni Pablo, make the most of your time. Spend it wisely. Dadami po ang inyong mapupuntahan. Pangarap ninyo, pwede nyo dagdagan ng dagdagan. Pero kung kukunin na kayo ni Lord, baliwala ang lahat ng pindangan ninyo. Paano sa pagharap ninyo sa Panginoon, ginamit ninyo ang oras ninyo sa walang kabuluhan? Paano isang araw na kapag tatanungin ka ng Diyos, ginamit mo ba yung nalalabing oras mo sa mundo na alam mo, pansamantala ka lamang dito? Anong isasagot natin? This is about time to renew, to rearrange our life. What is the wise thing to do? Now I know I have time limit. Konti na naman yung nalalabing natin. Sa ating po mga adult, this is more of you owe it to yourself. Tanungin talaga yung sarili ninyo. Lalo na may marami ng aray. Spend your time wisely. Ang sabi ni Paul, alam niyo, mas akmang-akma ito sa mga, yung nararamdaman ninyong parang malapit na si Lord. Hindi po ito discouragement. Yes, umahakbang ka malapit sa Diyos. So, ito yung encouragement. Make your time. Make the most out of it. Huwag mong hayaan na mag-run out na lang. Huwag mong hayaan maubos na lang sa pag-iisip sa mga problema, yung oras na nalalabi sa inyo. Tingnan ninyo, ang oras bang idinalagi ko ay wise na para ako maging busy dito sa bagay na ito?
Naiisip ko ba na itong ginagawa ko, bakit ko pinagpapalit ito na kung saan ako'y lalago, na kung saan madidevelop ko yung relationship ko with Christ? Bakit ko pinagpapalit ito? Ito ba'y wise? So, maalala ko, ang sabi ng Bible, meron na lamang akong nalalabing oras sa akin. So, dapat pag-isipan ko na ito'y maging mabuti at kaaya-aya at sang-ayon sa kaluwalhatian ng aking Panginoon. Alam niyo, sabi dito, because the days are evil. Because the days are evil. You have to make or to spend your time wisely dahil, alam ni Pablo, this culture, our days are evil. Itong word ay ini-influensyahan tayo to feed our appetite just to think for now, not in the future. Tingnan po ninyo, gusto ko ditong magkaroon ngayon kesa hodang kung mawawalan ako ng pera o ano man. Gusto ko siyang sagutin ngayon kasi ang cute-cute niya kasi hodang Christian siya o hindi. This culture are feeding our appetite to think now, not in the future. Gusto kong maalis yung nararamdaman ko rito. Gagawin ko ang lahat. Kahit sa albularyo. Kahit bumili ng kung ano-ano. Kasi your appetite, gusto mo na gawin ang anumang ngayon. Pero ang Bible, di ba, lagi siyang nakatingin in the future. Ang sabi ni Paul, I have fixed my eyes to what is unseen. Because what is seen, kung ano man yung mga bagay, for now, is temporal. But what is unseen is eternal. Saan ba kayo pupunta? Ano bang paniniwala ninyo sa buhay ninyo? You're living temporal at pag nag-exist ka na rito, tapos na ang lahat. Then, no. Alam natin na we're going to spend our time in eternity. So, yung ating ginagawa ay just spending or investing. So, hopefully, hindi tayo mag-isip sa mga bagay na kung saan sa kasalukuyan. The days are evil na sinasabi niya. It doesn't matter if I read the Bible today or not. It doesn't matter if I'm praying today or not. It doesn't matter if I'm going to attend church or not. Yan yung mga tao consume ang kanilang appetite for now. Na nawawala sa kanilang kaisipan yung deposit amount of time, kahit konti, kahit katiting. At kapag ginawa nila consistently and constantly, it adds up to something that produce something na gusto nilang makita in the future. Hopefully, as wise person, pag-isipan natin, I have time limit. Konti na lamang. Salamat sa paniniwala ni Job. Naniniwala siya na ang sovereign God ko ay nag-set ng buhay. Hindi niyo po aaksayahin yung oras na, naku, mag-aasawa na ako. Bibili na ako ng asawa kahit sino pa dahil kung tatanda na ako, nape-pressure na ako. Bibili ko na lahat ng bagay. Hindi. Ang pag-isipan ninyo, pagharap ninyo sa harapan ng Diyos, magiging investment ba yung ginagawa ninyo ngayon? Wise ba yung ginagawa ninyo na abala kayo sa trabaho, abala kayo sa pamilya nyo lamang, abala kayo sa anumang bagay na walang kinalaman sa inyong eternal future? That is not wise. Making the most of your time because the days are evil. So, very careful. Be very careful. Alam niyo, matatapos tong series natin ng Be Wise. Gusto ko matandaan ninyo yung dalawang verse nito. Be very careful how you live them. Magiging maingat ako. Paano ako magiging matalino? Make the most of your time. Ang sabi ng Job, meron akong time limit. God had measured my time of existence here in this world. So therefore, kinakailangan ko siyang i-consume, spend ng wise. What area of your life that you need to invest time consistently? In what area of your life? In your kids, in your wife, in school, also especially in your spiritual life. Do you think, hindi ba time-consuming na maglaan ng panalangin bago ka umalis ng bahay at bago ka matulog?
Do you think hindi ba time-consuming kung bubuksan ko yung Bible ko nang sa gayon, i-enhance at i-develop yung relationship ko sa Lord? Kasi nagtataka ako ngayon, bakit ang lamig-lamig ko? Tuloy nasisisi ko yung fellowship, hindi kasi sila live, hindi kasi sila on fire. But actually, your relationship had problem. Your time, your quality time with God. In light of your past experience na nagkamali kayo, in light of your past experience na nag-fail at nireject kayo, what is the wise thing to do? What do you think? Where do you need to invest time consistently now? In what area of your life that you need to spend consistently? Kahit few time, kahit konting oras lang. Saan? Kasi your time runs out. If you're out, you're out. Wala na. Hindi mo na may babalik ang oras. Sabi natin, na yung small amount of time that is cumulative. May nangyayari later on. At if you are thinking for a positive side, huge positive. You can receive. Another thing, in light of my present situation, where do you need to invest more time or few time consistently? Sa kasalukuyan ninyong kinalalagyan, bagong kasal, bagong anak, bagong damit, wala na sigurong kinalaman yung damit, bagong trabaho, bagong buhay, bagong lugar sa ibang bansa, yung kinalalagyan ninyo ngayon, may problema kayong dinadaanan ngayon. Or may nalaman kayong sakit sa katawan ninyo ngayon. In one area of your life that you need to invest time on a regular basis. That you know it adds up to something later on. Ilang taon na po kayo? Tandaan ninyo, lalong napakaganda ng opportunity sa mga bata pa. Katulad natin. Ba't nagre-react kayo pag gano'n? Wala pa sa 30s, alam niyo, nasa inyo ang lahat ng oras para hindi niyo pagsisihan yung susunod na buhay ninyo. Okay na kayong gumaya sa amin. Huwag niyo nang ulitin yung istorya na sasabihin niyo rin, if I could just turn back time, kung maibabalik ko lang. Huwag na. Kung bakit may church, kung bakit may message, kung bakit may book sa Bible na you are running out time. 30s, meron pa rin pagkakataon. 40s, meron pa rin pagkakataon. 60s, hindi ko kayo i-discourage. 60s, as long as you live, kayo rin ang may mas madaming motibasyon sa buhay na wala akong sasayanging oras sa buhay ko. Kasi anumang oras mukhang umiikli na ng umiikli at payuko na ako ng payuko hanggang sumagtsat na kayo, dumapa na kayo sa semento. At tumihaya na kayo at tabunan kayo. Malapit yan. Hindi dapat tayo mag-focus sa anong nararamdaman, anong problema, anong failure ko, ano yung current situation ko that I need to invest more or few time that will change my life in overtime. What are those? Pag-isipan natin yan. Hindi yung achievement ninyo ang magsasabi kung sino kayo sa harapan ng Diyos, but how you spend your time wisely. Nobody plans to mess up their lives. Walang sino man sa inyo na lalabas kayo ng church na ito o sa mga nanonood ngayon, walang sino man na nagplano para wasakin ang kanyang sarili. In your future hopes and dreams, where or what area of your life that you need to invest more or few time or small time on a regular basis. That one day, aanihin ko ang isang magandang bagay. Isang magandang bagay. Nasa malayong lugar, alam ko mahirap ang oras dahil hindi parehas na Sunday, nagtatrabaho kayo. Pero walang dahilan kung gusto ninyong palaguin ang inyong relasyon sa Diyos. Watching this sermon,
Mga kapatid, lalabas tayong lahat. Gusto kong tandaan niyo itong word na ito, itong verse na ito sa Bible. Man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits which men cannot exceed. Hindi niyo po madadagdagan ang itatagal ninyo sa mundong ito. Bawat oras, bawat araw ng paggising po ninyo ay papalapit ng papalapit na makasalamuha po natin ang ating manlilikha. Ano pong sasabihin niyo sa Kanya? Are you proud na sabihin, Lord, I spend my time during my earth day wisely? Or you are shy away sa sinasabi, Lord, sorry, Lord, sorry. Naging busy ako sa career ko na gusto kong alagaan yung impression sa akin ng kapitbahay, impression sa akin ng kaibigan ko. Lord, masyado ako nag-focus sa impression ng asawa ko, anak ko, sa impression ng brothers and sisters ko sa church. Gusto kong ipakita na kahit busy ako, may nangyari sa buhay ko pero napabayaan ko yung aking relasyon sa inyo. Hindi wise. Hindi natin pwedeng lokohin, dayain ang ating sarili. Maniwala ka sa hindi, darating ang oras na haharap tayo sa Diyos. I-account niya tayo kung naging good manager tayo ng ating oras. Lumiliit na po yung panahon natin. Hindi man magunaw ang mundo, pero lumiliit pa rin ang panahon ninyo. What is the wise thing to do? Manalangin ko yan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa paalala ng iyong salita, sa buhay ni Job, sa kanyang paniniwala na kayo bilang Diyos, as sovereign God, has set time to each and every one of us that we cannot exceed. Lord, may tanim namin sa puso namin na ang bawat oras na nalalabi sa amin ay naglalaho lamang. Hindi kami makakapag-produce ng time to prolong our life. So Lord, tulungan mo kami na lagi kaming ma-remind ng iyong mga salita that we should spend our time wisely.